How about your dolls? May dolls. Malaki na. Marami ang nagre-regalo. Di ba? Anong nagagawa nila sa buhay mo? Noong una kasi laruan lang talaga namin sila ni Eric, di ba? Tapos, I learned na para to get pregnant, kailangan pala napapaligiran ka ng toys, ng dolls, para ma-stimulate daw yung pagiging mother. So parang kasama ko sila sa buhay ko, ganyan. Eric and I make them talk. So pag nagko-converse silang tatlo, nakakatawa. Yun yung ano namin sa bahay. Oo, fun. Kaya yung mga taong nag-iisip ng kung ano-ano, parang, diba? Yun, tas wala. Ngayon, puro dogs naman. Kasi Correct, the fur babies. Yeah, since I was a kid, parang zoo ang bahay namin. Dogs, cats, may kambing, we raised chicken and rabbits. So talagang, only child ako. So sila yung mga family ko. Kapatid mo. Tapos kahit yung turtle, yung nilalabas niya yung head niya, kumakain siya sa hand ko. So sabi ng daddy ko, sabi niya, you're different. Sabi niya, parang iba yung energy mo na hindi siya natatakot kumain sa kamay mo. So, usually magtatago yung head ng turtle. Ganun. Sila ang pamilya. Yes. At hanggang ngayon, nakakapagbigay ng kasiyahan. Yes. Tapos si FMR tsaka si Kate, dati hindi mahilig sa dogs. Pero ngayon sobrang na silang Pati sa FM? Yeah, sobra. Katabi na niya, ganyan. Okay. Natuto sila. At one point, your child is now an angel. Nasaan siya ngayon sa buhay mo? Still there, syempre. Hindi mawawala yun. Oo. What is that relationship like? Parang feeling ko laging someone is there. Pag kailangan ko ng tulong, prayers, Yesu, mas malapit ka kay Jesus. Now, Kate, who is she in your life? She's a blessing. She's a gift. Nung namatay si Yesu, nag-promise siya na I'll take care of your mama. Kaya, sisisi na ata na nangako kay Yesu. Masarap kasi nagkaroon ako ng companion. Tapos we like the same things. Pareho kaming Virgo. Kaya si Eric, ayaw na ng third Virgo. Oo nga. Napapagkaisa na. Virgo overload. Tapos parang yung sobrang siyang siya yung batang version ko na sobrang organized. Kasi now that I'm old, hindi na ako ganun ka-organized. Parang nag-let go na ako. So siya ngayon yung nakikitaan ko ng ganun. So, Mama, nakalista lahat. Ganun ako noon. Oo. So, Mama, dapat ganito. O gamot mo, ganyan. Kaya si Eric rin, impress sa kanya on how much she takes care of me. No, but ngayon, isang beses lang nakita kasama si Kate, but makikita mo yung relasyon, nakikita mo yung pagmamahal, makikita mo yung dynamic. Iba. Di ba? You can almost see that spiritual bond between the two of you. It's not, di ba? It's not just physical, but it's really that spiritual bond. Anong pangarap mo ngayon? Di ba? I mean, napabuntong hining. Alam mo, boy, siguro dahil mababaw ako, parang wala na akong mahilig. Kasi yung last dream ko was Yesu, my baby. So dahil doon na, tapos okay, na-extend kay Kate yung pagiging mommy ko, pagiging mother ko. Parang okay na ako. You're content. You're happy. You have enough. You have enough, that's why you have everything. Ano na lang siguro, ang kailangan kong matutunan yung pagiging unbothered. It's a journey. Yeah, Lahat naman it tayo. is. It is. It is a journey for all of us. But I love the word. Di ba? Napaka-powerful. Unbothered. Lalo na sa panahon ngayon. Yes. When there is just so much distraction. And opinions. That constantly try to define who we are. Diba? To be unbothered is a blessing. Pero it's a decision also that you make every day. That's true. Everything naman It is. Even sa love, even sa relationship with anyone, it's an everyday decision. Tama. It's a decision that you have to make. Thank you for this conversation, and thank you. And I'm looking forward to
Lilet Matias, Yes. attorney at law. Imbitahan mo ang lahat. Konting tulog na lang, 2 na lang. March 4, ang Lilet Matias, attorney at law. Ako si Ka Lorena, ang inyong lingkod. Kapag kaibigan niyo ako, sama-sama tayong makakamit ang katarungan.